Narinig ng nanay, may nagsabi ng gising sa baby niya. Matapos nito, nalaman nilang may nanonood sa kanila. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Malaki ang tiwala natin sa technology dahil sa mga advantages na dala nito para sa araw-araw nating buhay. Pero paano kung ang dapat na advantage na may bibigay nito ay maging isang panganib? Kagaya nga nitong kwento ng isang pamilya sa Ohio. Para sa mag-asawang si Heather at Adam Schreck, ang kaligtasan ng kanilang baby ang top priority nila. At dahil sila ay mga bagong magulang pa lamang ay napaka-overprotective kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa kaligtasan ng kanilang anak. Kaya naman ay bumili si Heather ng high-end na baby monitor na may digital camera at microphone para makita at marinig niya ang kanyang 10-month-old na baby. Ngunit hindi niya ito kasama sa kwarto. Maaaring ma-access ang baby monitor gamit lamang ang cellphones at makontrol ito para makita ang iba pang anggulo ng kwarto ng baby. Pwede rin marinig ang paligid dahil sa microphone. Ayon kay Heather, naramdaman niya ang pagiging secure ng kanilang baby dahil sa baby monitor. Ngunit may isang gabi na nagpabago ng kanilang pananaw sa teknolohiya. Ang pagiging secure na nararamdaman ni Heather ay masisira dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Isang gabi, habang patulog na ang mag-asawa at napatulog na ni Heather ang kanyang baby sa crib, ay nagsimula ang nakakatakot na pangyayari dahil sa baby monitor na nasa kwarto ng kanilang anak. Noong maghating gabi ay nagising si Heather dahil sa isang kakaibang boses na narinig niya mula sa baby monitor. Noong una ay inakala niya na ang asawa niya lamang ito na pumunta para i-check ang kalagayan ng kanilang anak, kaya hindi niya masyado inisip ang pinanggalingan ng boses. Ngunit ilang sandali lang ay narealize niya na nasa kwarto pa rin ang kanyang asawa. Habang pinipigil ang kanyang paghinga, pinapakinggan at pinagmamasdan niya ang madilim na kwarto kung nasaan ang kanyang anak. Nakala niya na baka na-imagine niya lang ang narinig niya. Ngunit nagsalita ulit ang boses galing sa baby monitor at nagsabi ng "Wake up" o "Gising baby". Tumindig ang mga balahibo ni Heather sa katawan nang marinig niya ito. Agad niyang ginising ang kanyang asawa dahil sa takot na baka may nakapasok sa bahay nila. Kagad na binuksan ni Heather at Adam ang kanilang phone para i-check ang paligid ng kwarto gamit ang digital camera upang makita kung meron niyang taong nakapasok sa bahay. Laking pasasalamat ng mag-asawa na mag-isa ang baby sa kwarto at walang ibang tao sa kwarto. Subalit ano ang boses na narinig nila at saan ito nanggaling? Inakala ni Adam na baka may nasagap lang na signal galing sa ibang cellphone. Ngunit may nangyari pa sa baby monitor na magpapatunay na mali ang hinala niya. Biglaan na lang umikot ang camera. Noong una ay nakala nilang may glitch lang ito pero bigla itong umikot ng paulit-ulit. Sa takot ay sumigaw na si Heather para kunin na ni Adam ang kanilang anak sa kwarto. Noon na nila napagtanto na mayroong ibang nagkokontrol sa baby monitor na nakasetup sa kwarto ng kanilang baby. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Adam papunta sa kwarto para kuhain ang kanilang anak. Ang tanging nasa isip niya noon ay makuha ang kanyang anak. Habang papasok si Adam ay nakita niya ang camera na gumalaw ng dahan-dahan paharap sa direksyon na nilalakaran niya. Mula naman sa speaker ng baby monitor ay may boses na biglang sumigaw kay Adam. Pinagbantaan siya at kung ano-ano pang hindi magagandang salita ang isinigaw ng boses na yon. Tumakbo na agad papuntang crib si Adam para kunin ang kanyang anak at agad niyang tinanggal ang saksakan ng baby monitor at tinapon ito sa lapag. Yun ang hindi magandang pangyayaring naranasan ni Adam at Heather. Hindi nila lubos akalain na mangyayari sa kanila ang sitwasyong yon. Kaagad na tinawagan ng mag-asawa ang mga pulis para i-report ang insidenteng ito dahil sa takot na may nanonood sa kanila at malagay sila sa panganib. Pagdating ng mga pulis ay agad nilang tinignan ng bahay at ang mga paligid na area nito. Wala namang kahina-hinalang tao sa paligid na nakita ang mga pulis. Kinuha nila bilang ebidensya ang baby monitor para maimbestigahan ito. Ang resulta ay labis nilang ikinagulat. Ayon sa mga pulis, ang baby monitor ay nakasetup gamit ang wifi kaya ito ay madaling mahack. Ang resulta ay may tao na naka-access sa router nila at nahack ang baby monitor. Nag-viral ang kwento ni Adam at Heather at nang makarating ang istorya ng mag-asawa sa news ay marami ang naalarma. Sa kadahilan ng maraming mga magulang ang gumagamit ng baby monitor para
mabantayan ang kanilang mga baby kahit di nila kasama ito sa kwarto. Dahil baka magaya sila sa kwento ni na Heather at Adam. Ayon sa technology expert, ang firmware glitch sa loob ng camera ang dahilan kung bakit nalaman ng hacker ang password ng baby monitor. Hindi lamang maaaring makita ang baby ng hacker, ngunit pwede rin niyang makausap ang baby gamit ang speaker. Kinausap nila Heather at Adam ang manufacturer ng baby monitor at ipinaliwanag nila ang nangyari sa kanila. At ang nakakagulat na parte ng istoryang ito ay hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong sitwasyon. Nakakatakot na isipin na ang dobling pag-iingat katulad ng paggamit ng baby monitor ay maaaring magdulot ng pahamak mula sa masasamang loob dahil sa hindi sapat na security mula sa pagkakagawa nito. Ang dapat na advantage na may bibigay ng technology ay pwedeng maging mapanganib kapag walang proper security na ini-implement dito. Ayon sa mga technology experts, hindi dapat gamitin ang default password galing sa mga biniling mga electronic devices. Kailangan baguhin agad ang password kung saan ang mga taong dapat lang ang nakakaalam ang makaalam. Importante din na iba-iba ang gamiting password sa iba't ibang platforms at kailangan ng pagpapalit ng password regularly para kung may makaalaman. Para kay Heather at Adam, ang pangyayaring ito ay magmumulat ng mata ng nakakarami tungkol sa mga panganib na pwedeng idulot ng technology. Dahil dito, nakaramdam sila ng mental trauma mula sa matinding invasion of privacy. Mahirap para sa kanila na kalimutan ng pakiramdam na sila ay exposed nang wala silang permisong ibinibigay. Umaasa sila Adam at Heather na may mapupulot na aral ang iba tungkol sa kahalagahan ng seguridad pagdating sa paggamit ng gadgets at technology. Ikaw, nakaranas ka na rin ba na may kakaiba sa teknolohiyang gamit mo? Comment down below yung kwento mo para malaman din namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!